Happy anniversary. Thank you for joining us for the 89th anniversary of the Office of the Vice President. Yes, ma'am. First question? First question? Ma'am, kamusta po yung 89th founding anniversary natin? Paano po natin celebrate at gagawin ba natin simple o maganda? Simple lang yung celebration natin for the 89th founding anniversary ng Office of the Vice President ngayong taon. Dahil nahati kasi yung attention ng opisina no dahil sa apat na bagyo na dito sa ating bansa. So, kanina nakita natin na yun yung simple program namin dito sa opisina. Yung guests namin ay yun lang dalawa pong mga awardees na gawad makabansa ng tanggapan ng Pangulo. Gusto namin i-highlight yung mga kwento nila ng patriotism at pagmamahal sa kapwa. Si Juliel Escorel and si Christopher Beluna. Sila yung mga special guests namin sa aming anniversary program. Yung mga satellite offices naman namin, meron silang mga hinanda na mga activity projects sa areas na Makato, Boracay, Ikaw Island, Hingoog, Talakang, Lingayen, okay. Sa Butig, sa San Fernando, sa Batuan, sa Mayoayo, sa Hingoog, sa Dulang, sa Makato, sa Malay, sa Lingayen, Talakad, Isabela City, at sa National Capital Region, kasama na ang ito. So, sa susunod na linggo, lahat yon ay pupuntahan namin para gawin yung mga Thanksgiving 89th anniversary. Paano kasi lang po, wala po bang mga iba pang kaalyado o kilalang tao na nagpapatil ng pagbati ngayong anniversary ng OVP? At saka ba't po wala po pumuntang iba? Kaya nga sabi ko, simple lang yung celebration namin. Unang-una dahil 89th anniversary lang ito at mas pinaghahandaan namin ang 90th anniversary sa susunod na taon na plano namin. Imbitahin yung mga nakaraang mga pangalawang pangulo. At nahati nga talaga kasi yung attention ng opisina dahil marami sa mga kababayan natin ang nasa evacuation centers dahil sa bagyo. So, ginawa namin simple na lang para mas marami yung mga personnel ng Office of the Vice President tumulong sa Disaster Operations Center. Ma'am, ano na lang po paghahanda ng OVP po? Ngayon may bagyong Pipito. Yes, oo. Kung anong sinabihan ko na yung aming Disaster Operations Center, kung ano man yung naiwan na budget para sa November at December at ready na ipamigay, ibigay na siya sa mga areas na hindi maserve ng national government offices. So, unahin muna natin yung DSWD, yung local government units. Tapos kung meron pang mga areas na hindi na naabot o hindi na bigyan, doon kami tutulong para nabibigyan lahat ng mga kababayan natin ng mga ito. Ano yung mga ibibigay natin, ma'am, sa mga affected tao? Meron kaming relief box, non-food items ito. Usually na ginagamit banig, yung mga personal necessities, yung mga ganon. And then meron din kaming food box. Laman naman ito ay bigas at iba pang mga candies. Okay. Ma'am, at yesterday, last Wednesday at the Senate, right after nyo, dumiretso po kayo sa Congress for the FATCOM. Bakit po bigla kayong napasuko doon? Yes, after nung Senate budget hearing, pumunta ako sa House of Representatives. Sinamahan ko si
dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pag-attend niya sa hearing ng PADCOM. Ma'am, you were there until it finished. How was it po? Kasi may nakuhanan ka ng video na kumaganyan ka na, iba-iba na yung reaction. So, how was it po? How was it witnessing the hearing? Pagod talaga ako nung araw na yon dahil hindi kasi namin alam kung anong mangyayari sa budget hearing. So, buong the day before, at yung umaga na yon, naghahanda kami para sa Senate budget hearing. So, medyo pagod ako. Nandun ako kasi, yes, sinamahan ko si dating Pangulong Rodrigo Duterte, and usually kasi hindi siya nakikinig sa mga kasama niya. So, hindi sila na tulong sa akin na kung anong isabi, pagsabihan. So, did you do that, ma'am? Humingi ng tulong, tapos did you approach him to tell him what it's supposed to be, ano? Doon lang sa sinabi nung kasama niya na 6 a.m. pa, din. Nagsimula yung araw niya 6 a.m. and mga around 10:30 p.m. na ata yun. Sinabi nung na baka low blood sugar na, so ay hindi ko makain. So, nagpaalam ako na i-excuse na lang siya, but ayaw niya, pero naniwala naman siya nung sinabihin namin siya na kumain na muna siya. Pero ma'am, how was it po? Kasi earlier the Senate said you don't expect a fair trial for their hearing po for the President. Kayo, you were there mismo. So how was it po? Well, as a lawyer, hindi mo na talaga maintindihan kung ano ang rules na ginagamit sa mga hearings, no? And they use inquiry and investigation interchangeably. So, hindi mo alam if it's an inquiry, you're a research person, if it's an investigation, you're a witness or an accused. So, saksak sinagol na kung sa Bisaya ang nagapangitabo. Okay. Great, ma'am. Ma'am, sorry, last na po. Sige pa. Ma'am, may mga kumalat na video. The President asked you, I think when you were about to leave na po that time, na how was his performance from 1 to 10? What was your answer to him, maybe? Sabi niya, kumusta yung performance ko? And I said, the best dramatic actor. So, actually, from 1 to 10, sabi ko, you're at 12. What do you mean it? He was really at 12 now. Yes. Ma'am, bakit best dramatic actor? Kayo na lang yung umintindi naman sa ginagawa niya. Great, ma'am. Right. Ma'am, I know na of course you were at the hearing, of course nandun din yung kaliban, si former Senator Trillanes. Well, of course, hindi ko siya kariban. Saan ko siya kariban? Pero ma'am, kasi parang niraise siya yung former No contest rin, ha? niraise niya na mga, yung mga bank accounts po ni former President Duterte, ni Mang Hanilet, saka isa inyo doon, na joint account daw. And sabi po ni PRRD na he's willing to quote him, magbigti daw po in public, and he will also push you and your brothers, Kong Kulong and Mayor Bastet, to resign daw pag totoo daw po yung bank accounts. Your reaction po, ma'am? Oo. Actually, yung listahan ng bank account na yan, bank accounts, madami yan, di ba? Noong, kasi 2016, nilabas. Oo. Hanggang ngayon, may file ako niyan. Kasi nung lumabas yan, isa-isa ko pinuntahan lahat ng bangko. At tinanong ko sila isa-isa sa mga nakapangalan sa akin at yung mga accounts. Meron talagang mga accounts doon na hindi alam ng bangko, hindi ko rin alam, pero nandoon siya sa listahan. So, tinatanong ko yung bangko, bakit may ganito? Sabi nila, baka non-existent talaga yan na mga accounts. So, meron akong accounting even nung mga sinasabi nilang transactions. Tinanong ko din yan sa bank.